Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Boring Tech Podcast. Actually, I'm really bored right now. Sakto-sakto yung title. Boring Tech Podcast. And wala lang, naglilinis ako ng mga phones ko. Mga old phones na hindi ko kayang ibenta kasi gusto ko nakikita ko para sila for for personal reasons. So, I just thought, kaya nito, naalala niyo yung mga ganitong phone? Nexus? This is... Wala lang. Ang topic natin for today is gonna be boring kasi we'll just be reminiscing some features ng smartphones na nawala na. Hindi naman totally nawala. I believe may ilan dito sa mga babanggit ko na meron pa rin naman sa market. It's just that either bihira mo na lang siya makita or ma-encounter sa smartphone or sa mga piling smartphone na lang, like mga budget na lang categories. Yes. So, yeah, kung interesado kayong makinig sa pagiging sentimental ko about smartphones, being an enthusiast ng smartphone technology, well, let's start. Mababa ito. Let's go. So, since napag-usapan naman natin recently, actually last video lang yata na sa Boring Tech Podcast din about sa pagbabalik ng removable battery sa February 2027. Yes, legit na po yun. Confirm na talagang required na ang mga smartphones na walang IP67. Wala ring battery na kayang tumagal ng 3 to 5 years yata. Hindi ko natanda yung exact number. Pero kailangan dapat 80% pa rin after 3 to 5 years. Somewhere in there, I think 5 years. Pag wala ng 80% or hindi kaya ng battery na nilagay ni manufacturer dun sa smartphone na magstay sa 80% above within 5 years, yun yung tamang terminology. Dapat removable yung battery nila. Of course, sinabi ko doon na si iPhone, as usual, exempted na naman kasi lahat yung dalawang requirement na yun, ipasok agad sila meron silang smartphone na sigurado may IP68 and mga batteries na most likely is kayang tumagal ng 80% within 5 years. So yun yung unang sasabihin ko dito sa top list na to ng mga old smartphone features na sana ibalik. Sana. Here's hoping. Kasi total naibalik na naman ng removable battery. Why not hope na ibalik din tong ibang mga features na to? Why not? Okay? So I actually listed 10. Nasa list ko, napasok ko sa taas ngayon para hindi ako maligaw. 10 yan. So una na yung removable battery, hindi ko na pahabain yung part na yun kasi nagawa ko na yun ng podcast. Let's go to the second feature na I think dapat ding ibalik kasi tingin ko ganun din sila ka-importante and what do you call this? Ka-useful sa mga users, okay? The 3.5mm jack. Yes, I know mayroon pa rin 3.5mm jack sa mga budget smartphones. That's true. Pero sa mga budget smartphones kasi mga low quality talaga yung dock na nilalagay nila doon at saka yung sound engine nila doon is hindi ganun kaganda. So, having a 3.5mm jack sa budget smartphone ay parang wala lang, may mailagay lang doon. Although yes, I'd still upload na meron talagang 3.5mm jack sa mga budget smartphones. Pero sana ibalik siya sa mid-range, ibalik sa flagship. Well, to be fair, si Sony Xperia, if I'm not mistaken, tama ba? Sony Xperia still has, nag-iisa na lang yata siya na flagship phone na merong 3.5mm jack. And yes, pero to be honest, I think baka anytime soon, next year siguro, baka hindi na rin mag-release kasi si Sony. Wala namang tumatangkilik halos sa mga Sony smartphones ngayon. Truth be told, may kilala ba kayo ngayon? Ngayon, 2026, sa inyo, sa paligid nyo, sa within your circle of friends, even sa mga acquaintances nyo lang, or, I don't know, may mga kilala pa ba kayong vlogger? Pinoy vlogger na gumagamit ng latest Sony smartphone? I don't think so. Kung meron man, siguro mga isa, dalawa kayo. Okay?
possible na meron kayong kilala na lumang Sony. Meron sila kasi mura ngayon ng mga flagship ng Sony. Check nyo kay Boy Tibilio. Actually, may mga benta siya ngayon na Sony Xperia na mga 1 to 2 years old yata na second hand. And some of them actually brand new. Parang yung mga hindi lang nabenta sa store na import niya rito sa Pilipinas. So, check nyo. Actually, goods naman kausap si Boy Tibilio, and long time na rin na kaibigan ng channel na to si Boss Boy Tibilio. Check nyo sa channel. Yan po yung name niya. Yan. Yung spelling niya, kailangan tama yung spelling niya. You can check his page kung available pa yung isang batch niya ng Google Xperia from last year yata or 2 years ago. High quality pa yon. So, good shot. But again, back to main topic. 3.5mm jack. I believe it should be revive talaga sa mga mid-range and flagship, not just budget smartphones, okay? Like this one, this Nothing Phone 4a Pro na daily driver ko ngayon, meron siyang support for, sa settings talaga dito, sa loob ng settings niya, meron siyang nakalagay na for high Qualcomm aptX HD version. Let me show you sa connected devices, let me show you this. Sa mismong settings siya, meron siyang codec preferences for audio. And one of the options here is the HD version. Ito high quality mode. Again, this is still for audio. And here, yun yung settings na yan. 'Di ba? So, sayang kung pang wireless lang talaga to. Although yes, pwede kang mag-insert dito sa USB Type-C. Uso naman na ngayon ng USB Type-C na headphone jack, pero sobrang hindi siya practical kasi what if gusto mo mag-charge and at the same time gusto mo gamitin yung IEM mo. Although may mga adapters naman parang pwedeng i-split yun, pero I don't know, many people, actually ako lang yata ang gumagawa nun na merong split dito na dock para pwede ka mag-charge and use USB Type-C, IEM or wired headphones para makapag sound trip lang. Yeah, kung may kilala kayo, that's good news. Pero ang konti na lang yata ng mga breeds namin na gumagamit pa ng wired until now. So yes, isa pa yun sa mga gusto ko bakit mayroong 3.5mm jack. Yeah, well, this is not for everybody. Ay, naiintindihan ko yung kagustuhan ng iba na walang wire, walang sumasabit-sabit sa kamay nila at every movement. Kasi ako mismo personally, naka-encounter na ako before na yung smartphone ko tumalsik kasi nagkaroon ako ng isang violent reaction habang tumatawa na nai-swing ko ang kamay ko and nakalimutan ko merong wired headphone na nakakabit sa tenga ko, and pag ganyan ko nahablot sa bulsa ko yung phone, tumalsik talaga, buti hindi nasira. So I know that yung inconvenience na yon, but think about it. Aside from that, I still stayed kasi gusto ko yung quality pa rin ng 3.5mm jack. Zero delay, zero latency kasi nga wired na siya, and mas buo and mas solid yung quality ng mga audio mo, especially kung meron kang collections ng mga FLAC audios, DSP audios, so on and so forth. May mga ganun ka, my God, iba pa rin po ang 3.5mm jack. So that is why I believe it should be revived as an option pa rin naman dapat sa mga, especially sa mga flagship, 'di ba? Ang mahal ngayon ng mga flagship. Meron ng mga flagship smartphones na na-release na going 150 to 200k. Tapos simpleng 3.5mm jack hindi nila mai-add, 'di ba? Do you think kalabisan yon sa pricing ngayon ng mga smartphones? 3.5mm jack na lang naman. Gasino na lang naman siguro yan. My gosh. Wala lang. Nangihinayang ako dun sa potential na yon na of course nandun pa rin naman yung mga wireless, hindi pa rin naman sila mali-left out kasi I'm sure wireless connectivity sa audio, sa earbuds, so on and so forth, hindi na mawawala yan. But for those na gusto pa rin alam nyo yun, yung pure experience ng audio and that's zero latency na tinatawag na literal, not 5 millisecond latency, not 10 millisecond latency, but zero latency na literal using 3.5mm jack. Gusto ko sana ibalik yan ng mga manufacturers. And I don't know, sa mga old school na kagaya ko lang siguro ang mga agree sa akin yan, but I hope maintindihan ito ng mga iba din na mga purist experience, mga old school spirit. But anyway, that's the second one. The third one, ito, I'm sure dito naman mas marami mag-agree sa akin. Ibalik ang micro SD card or expansion slot ng memory storage sa mga mid-range and flagship phones. Sadly, ganoon din ang sitwasyon guys sa 3.5mm jack. Pang budget and entry level na lang ba yung ganong feature? Diba? It would be so nice. Lalo ngayon actually perfect time ngayon na ibalik ang
yun yung micro SD card slot sa mga smartphones kasi napakamahal na ng RAM and memory storage. So ano ba naman yung micro SD card slot na lang naman please, para naman, alam mo yung gusto namin tong smartphone, kaso nga lang sobrang mahal, tapos 128 GB or 256 GB storage lang. And the more ka tumataas, of course, nadadagdagan ng a few hundreds, $500. Ang bigat. While kung hahayaan na lang sana na bumili ng yung pinaka lowest like 128 GB ngayon, and then bili na lang kami ng bahalang bumili ng mga micro SD card. Actually may mga collections ako dito ng mga micro SD card na pwede ko pa sana maggamit. Okay, pwede ko pang i-recycle para sa mga smartphones na gaya nito, 256 GB storage. And currently meron na lang akong wala na 100 actually. Let me check. Meron na lang akong 60 GB. Sko, gasino na lang yung 60 GB. Ilang videos lang yan na dina-download ko, sa ilang movies lang na dina-download ko. My God, gasino lang yan. Ang bilis lang niyang maubos. Pero, kung lalagyan sana ng micro SD cards, gaya ng ito. Ito, pinakamagandang example ko rito. This tablet, this Lenovo Legion Y700, it's still here, kita nyo naman. Hindi ko kaya i-let go to kasi kung hindi ko siya magagamit for daily, at least magamit ko pa rin siya for other testing like gaming testing, so on and so forth. But my point is, this only has 8 GB RAM and 128 GB na storage. Pero napagtyagaan ko to ng napakatagal, 1 taon mahigit if I'm not mistaken. Actually, hindi tiyaga. Talagang nag-enjoy ako. Kasi pag sinabi kong tiyaga, parang sinabi ko na pipilitan ako. No, I actually enjoyed using this. Yung time na ginagamit ko to, I enjoyed. Okay? Hindi ako nabitin. Yes, nabitin ako basically kasi kapag nabitin ng konti. Kasi pagka nag-i-install ako ng mga games, limited lang. Kailangan hindi ako lumagpas ng gano'n. But, for movies na mga pangangailangan ko, mga FLAC audios ko na dina-download at ginagamit. Ano pa? As mga collections ko, ng mga ISO na mga kinikip ko rito. Kasi ito dati, binibit-bit ko rito sa bag ko. Lit lang nito, nandito yung mga ISO na kailangan ko. Pag kailangan kong mag-fix ng mga computers ng mga clients, mag-house to house ako, house on call. Diba? Hindi ako nabibitin 128 GB kasi nalagyan ko to dati ng 256 GB and 512 GB na micro SD card slot. So, hindi ko masyadong naramdaman yun. Although, yes, may instances like yun nga during installation ng mga games kasi hindi ko naman siya may install sa micro SD card slot ko. Okay? Hindi ko siya may install. Pero, other static na mga files, mga offline files ko lang naman, I can save them sa micro SD card slot lang. So, kahit ito, ang laki ng pagkukulang sa memory storage, nagamit ko pa rin siya na maayos kasi napunan ng micro SD card slot. And that's the thing right now sa 2026. And I believe, sabi ni Samsung, I read sa post ni Pinoy Tech Dad na nabasa niya na hanggang 2027 to 2028 magda-drag on pa po itong pagtaas ng mga RAM prices, memory storage, and of course yung mga devices like smartphones, computers na kailangan or gumagamit ng mga storages and RAM. So, hindi pa po natataasan na kayo sa price ng mga smartphones ngayon? Abangan nyo sa 2027 and then 2028 din. It will drag on, sabi nga daw ni Samsung. Kaya mismong Samsung nga daw galing yun. So, side recommendation lang. Kung hanggat maaari, makakahanap pa kayo ng mga 2025 smartphones na pasok sa budget nyo at tingin nyo kaya yung pagtyagaan nyo at gamitin for the next 2 to 3 years, bilhin nyo na po. Kasi hindi nyo magugustuhan na pag tumagal pa to, even the old smartphones na napakamura pa ngayon, na hindi pa apektado ng pagtaas ng RAM ng prices, magtataas na rin po yan by next year. So that means, this year, may i-release, like paparating na yung Poco F9 series, if lang, na dumating na yung, tingin nyo naman, pasok na yun sa budget nyo, and I believe, dahil flagship phone yung kaya nun, pwede na yun, sustainable na yun for the next 3 years to 5 years, bilhin nyo na, huwag nyo nang hintay mag 2027 pa, whereas baka magdoble na naman yung price, kasi ang Poco F8 ngayon, both Pro and Ultra, tumaas po ng tig 10,000 pesos each. Pinost ko yun na actually, talagang totoo yun, legit. Galing mismo kay Lazada and Shopee and doon sa mismong official stores ni Poco and Xiaomi
nagtaasan talaga sila ng around 10,000 each. So magugustuhan nyo kaya yung by 2027. So friendly recommendations lang and reminder, bilhin nyo na. Okay, kung gagastos kayo sa smartphone, gagastosan nyo na ngayon para next year, hindi kayo masyadong natutokso, okay, na magpalit at sumubo sa mas mahal na mga smartphones. Okay, again, kung may budget lang naman kayo. Kung wala, edi wala, no choice kayo. Talagang abangan nyo yung haharapin nyo talaga at gagastusan nyo talaga kung ano yung smartphones na maabutan nyo at yung price nila at the time by next year, 2027. Yun lang naman, just side recommendations lang. And again, back tayo sa micro SD card slot. So ayun, isa sa mga features na sana ibalik. Hindi lang para sa entry level, hindi lang sa budget, sana ibalik sa mid-range and flagship. Especially, again, flagship smartphones, napakamahal. Okay? Sa mga nagtatanong, sino ba nag-start niyan? Actually, ang nag-start niyan actually si iPhone, 'di ba? Kaso nainggit si Samsung. So dineclare niya kasi, in-announce niya publicly at the time around 2014 yata to. I'm not sure about the year. Wag niyo ako masyadong yano dito. Pero nabalitaan ko to and ni-research ko to last month yata na si Samsung talaga ang pinaka nga sa pinaka huling pukpok sa pako, kaya naging fix na siya sa mga smartphones na sumunod na magre-release ng mga mid-range and flagship. Si Samsung talaga. Kasi inggit na inggit siya sa business strategy ni iPhone. Well, it's not fair din naman na sisingin natin si Samsung kasi kung hindi nga naman sinampulan or pinanindigan ni iPhone yun, hindi gagaya si Samsung. Pero ito nga, si Samsung kasi yung nauna sa Android eh. Yun, kung hindi sana inumpisa na ganun, eh di sana, wala. Kasi alam mo, ang pinaka-logic kasi ng business model na yan. Kasi para mapilitan ka, nabilhin yung pinaka-highest nila na variant, highest storage. Which means, mas malaki ang gagastusin mo and also means, mas malaki din ang kikitain nila. Okay? Pansin nyo dun sa ni Apple, gusto mong kunin yung iPhone 11, okay? Kunwari, hindi, tayo sa mas current. Gusto mong kunin yung iPhone 16, 128GB, okay? Sabihin natin, hindi ko exactly tama yung price, pero bigyan nyo lang ako ng konting dito, consideration. Kunwari, 80K yung iPhone 16 na 128GB. Kunwari lang. Then, isipin mo, bitin 128GB. Magdagdag ka ng another 10 to 15K, mabibili mo na yung iPhone 16 na 256GB. Nice, di ba? Okay, goods. Kaso nga lang, pag tinignan mo yung iPhone 17, akit ka na sa ng iPhone 17, yung price ng iPhone 16 na 256GB ay ka-price na ng iPhone 17 128GB. So, mapapakonsider ka ngayon sa anong bibili mo. Lilipat ka, akit ka na lang ba ng iPhone 17 since willing ka naman sa 256? Kaso mabibiting ka naman. So, ngayon, kapag nag-decide ka na, iPhone 17 na lang kasi kung bibili ako ng iPhone 17 256GB. Pag nandun ka na sa iPhone 17, kasi maiisip mo, ay, bitin pala yung 128GB. Akit ka ulit akong type 256GB. Parang gano'n na magkakaroon ng mindset eh. Okay, napanood ko to sa isang video sa it's an American channel kung ano ang gamit na psychology manipulation ni Apple about dyan sa storage, which is yun nga, ginaya nga ni Samsung and ginaya na rin ng ibang mga brands na nagpo-produce ng flagship smartphones na walang micro SD card slot. So, yeah. Ilan naman ang pinaka-problem ko dyan eh. Yung okay na sana tayo na sa lowest storage kung mayroong micro SD card slot lang. Ang kailangan lang naman natin talaga dyan is yung pinaka-performance, yung mga camera features na mas advanced kaysa sa mga base products, di ba? Versus mga entry levels, di ba? Kung sa storage sana ay meron tayong option na tayo mismo, consumers, ang pwedeng magpalit, mag-decide kung anong storage na lang yung ilalagay natin dyan. Bilhin natin yung base variant and then tayo na bahala sa micro SD card slot. Sana ibalik. Since ibinalik naman ang removable battery, which akala natin dati hindi naman na mangyayari yan, ibinalik eh. So, I don't think it's impossible sa nangyari ng sa removable battery na baka ibalik din. Malay mo, ibalik din ang micro SD card slot. I think they should bring back the micro SD card slot. Pero ikaw, boss, ano sa tingin mo? And then, pang-apat tayo. Lipat tayo sa pang-apat. Sa pang-apat, real RAM.
por favor, itigil na ng mga brand ang kaka-promote, lalong-lalo na sa kanilang budget categories and mid-range, even mid-range actually, even mid-range smartphones na mga releases na kaka-promote ng fake RAM. Okay, that extended RAM, na virtual RAM, kaya nga ang word ay virtual, it means it's not real. Okay? I'm not saying na wala talagang purpose ang isang virtual RAM. May purpose po yan. Ang purpose po yan is lagayan ng mga caches sa background. Okay? So, sa actual performance, real-time performance na nagaganap, wala po siyang ambag. Ang ambag niya is yung mga iniwan mo na app sa likod ng background para makapag-stay pa rin sila doon kahit pa paano, kahit hindi mo sila ginagamit at the time. Iniwan mo kasi nga sa background. So, yun yung pinaka-purpose nila. Pero, real-time performance, hindi po nakaka-contribute ng improvement si virtual RAM. If anything, ang nagagawa po ng virtual RAM dahil nga ginagamit mo yung 50% na performance, actually lang 50%, even may mga times na lumalagpas ka sa 50% ng performance, inaagaw ng virtual RAM ang performance ng storage sa smartphone. So that is why ang ending, dahil nga ang bagal na ng response, hindi na ifo-focus ng storage yung totoong performance niya sa gaming mo or kung anong multitasking ang ginagawa mo, kasi kailangan niyang hatiin yung performance niya papunta dun sa virtual RAM. Ang ending, nagkakaroon pa ng mga random lags, freeze up, mas umiinit yung smartphone, basta mas nagiging mas matrabaho yun. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hating-hati yung performance ng storage nyo. Okay? Tapos makikita mo, eMMC, UFS 2.2, gagamitan mo pa ng virtual RAM. Budget category na nga, hindi na nga ganun kabilis yung storage, i-slashan mo pa ng performance yung storage. Nai-imagine nyo ba yung domino effect? Diba? Akala mo, nakatulong sa performance. No, ang contribution yan, i-degrade ang performance ng internal storage. That's the reality of the virtual RAM. So please, ibalik ang totoong RAM. Real RAM. Okay? Itigil na yung kaka-promote, kaka-push na yung 6GB mo pwede maging 12GB kasi merong 6GB na extra virtual RAM. Actually, yung iba minamaximize pa. May ibang brand na 6GB mo pwede maging 24GB. Kasi yung 18GB galing sa virtual RAM. Wow! Mas malaki pa ngayon ang virtual RAM kaysa sa totoong RAM. So, ang ending niyan, hindi na ganun ka-responsive yung storage. Yun lang. So, I don't know kung nasusundan niyo pa ako, pero I'm just stating facts na talagang yan po ang nangyayari during high performance mode na kailangan mo, especially multitasking and mga demanding na mga apps na talagang kailangan nilang kumuha ng maraming files sa storage mo, and then kailangan din magbigay ni storage ng extrang performance para sa virtual RAM. At the same time, nagkakaroon ng tuloy ng pagbabagal. Okay? So that is why I recommend, ever since, gamitin nyo si virtual RAM kung gusto nyo lang gamitin. Since nandiyan yung feature na yan. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang purpose nyan is para lang talaga maging parking lot ng mga background apps. But in real-time use, during gaming or any actual use, hindi po yan nakaka-contribute sa performance. Gamitin nyo for that purpose lang, as parking lot ng mga background apps. But that's it. Pero, I still highly recommend use real RAM and turn off nyo yung memory plus na yan, yung kung ano mga tawag nila dyan, virtual RAM, expansion memory, extended RAM, mem express. So, may mga iba, kada brand iba-iba tawag nila dyan eh. But the point is, those are virtual RAMs, not real RAM. Okay? So yan, sana ibalik na lang yung totoong RAM na lahat, na wala tayong pakialam kung ilan ang ilalagay nilang cache ZRAM sa likod or sa virtual RAM sa likod ng background. But as much as possible, mas maging nila, lalo ngayon na mas importante na yung RAM, kasi nga binabayar natin napakamahal, na dapat sabihin na lang nila kung nung totoong RAM, yung totoong RAM na lang, wag na yung idama yung storage yan. Yung storage, kailangan mo yun eh. Birin mo 24GB, imbis na lagayan mo yun ng files, kasi gusto nila 24GB. So yung 24GB, 6GB lang ang RAM mo doon. Yung 18GB, sana lagayan mo yun ng games or ng files or another apps, di ba? Ang laking nun, ilang pictures pa yon at music, yung 18GB RAM na yon. Kung 6GB gagawin 12GB, yung 6GB na yon, ilang pictures sana yon, di ba? Pero wala, inaano nila na kailangan
idagdag mo pa yun sa totoong RAM mo daw. So yun yung pang-4. Then pang-5, okay, medyo switch gear tayo. Sa pang-5, sana lang naman. At malamang dito is iilan lang, malamang ako nga lang may gusto nito, na sana ibalik din nila yung rear fingerprint sensor. May nakakaalala pa ba sa inyo ng rear fingerprint? Pakilala ko sa'yo. Tama-tama, nandito yung tatlong phones na I kept. This one is the LG V20. This is the phone I started this whole channel. Okay? I bought this sa Alabang. Tanda ko pa. Ang pinagpilian ko is whether this one or yung G6 at the time. So, I decided ito na lang kasi nga mas gusto ko yung itsura nito at the time din. I don't know, for some reason mas nag-lean forward ako rito, and I believe I made the right decision. Kasi this one, yun nga, ang kasama ko ng 2 hanggang 3 taon yata para itaguyod yung channel na to. Okay, katuwaan lang yun at the time, pero look at where I am right now. 'Di ba? 500k with this smartphone. Okay? 2014 or 2016? 2016 yata, 2014 to 2016. Pati ito, hindi ko natanda kung anong taon to eh. Pero alam ko, sobrang luma na nito na smartphone. Second hand ko siya binili noong 2019. Ganun siya katanda, di ba? So yun, this one has, balik tayo sa totoong topic na segue pa. This one has rear fingerprint. Why mas gusto ko ito kaysa on-screen fingerprint? Unang-una, lahat naman halos tayo, di ba? Para sa akin na, I know, hindi ako malamang, wala ako dito halos kakampi malamang dito sa idea na to. Pero pagkapulot mo ng phone, ay pupulutin mo yung phone, yung daliri mo is nakasupport naman na talaga dun niya, di ba? Doon naman na yan nakalagay eh. So, habang nakataob ang phone mo, I don't know, pag ibang tao kasi, ang phone nila is nakatihaya eh, para nakikita nila. Pero, for courtesy and ethics, dapat talaga nakataob ang phone pagka may kausap ka, nasa labas ka, so on and so forth. Okay? Set it to vibrate lang or something, I don't know. Basta for courtesy yun eh, dapat talaga ganun. Tsaka yun nga, hindi mo rin naman siguro gugustuhin na makita ng mga katabi mo or nasa likod mo yung dumarating na notification at mababasa nila pag nag-light up yung screen, di ba? That's just I'm saying. But anyway, kanya-kanyang preferences yan. Ako kasi ganito, yan, nakataob ang phone sa table. So pagkapulot ko, didikit ko lang dun yung kamay ko, and then pagkabukas niyan, diretso unlock na. And diretso na rin agad gamit ng phone. Okay? Yes, I know, convenient din naman yung nasa fingerprint. Siyempre, pagkapulot mo, magta-type ka rin naman, sasabihin mo, totoo yun. Tama naman yun. Hindi ko tatanggalin yun sa inyo. Gusto ko yun. Gusto ko rin to actually na yung fingerprint ay nasa harap. Okay? I like that. Pero, ganun din naman ka-convenient yung sa likod. Yes. This one is, tandaan nyo ba to? This is a Nexus phone. I'm not sure kung gagana pa to. I believe, pero kailangan yata i-charge. Walang sira dito. Hindi sira to mga to. Ano lang, this one is bugbog sarado lang. And this one is battery empty lang. So, yan. But this one, kita nyo? This is a Nexus phone. Gusto ko sana i-review to at the time. Kaso, nung tinetest ko siya, I don't think matutuwa kayo na i-review ko pa to. Pero, yeah. Andito pa to and gumagana to. Sobrang bagal na nga lang nito talaga. Promise, this Nexus phone. And both of these are removable batteries. Speaking of removable batteries kanina. Ito mas madali lang to si LG kasi pipindutin lang siya sa gilid and then medyo hindi ko natanda yung pinaka pero ayun. See? Ganun lang kapalit. So kapag low bat, hindi ko kailangan maghintay ng 1 oras, 30 minutes, mga ganon, para makabalik. So meron ako nito dati, dalawa ang battery ko extra. Pagka low bat, papatay ko lang saglit, salpak ulit. Bali mga, sabi natin 1 minute to 2 minutes, maximum 2 minutes, fully charged ulit ako. And with the technology ngayon, isaksak mo na lang ulit yung, ka na lang ng charger, universal charger, di ba? So that's yung pinaka logic nitong removable battery at that time. Actually, itong Nexus, I think this is also a removable battery. Yes, kaso nga lang ito mas tricky kasi doon dito sa LG V20 may tanggalan. Ito may button. But here, dito yata sa mismong charging port siya. In fairness, Type-C na siya. Type-C na pala to, no? Nakalimutan ko na ganito siya. And look at this. This, at the time, was flagship Google Pixel Nexus phone. And meron siyang headphone jack sa flagship phone. Dapat pala kanina pinakita ko ito as sample. And I'm not sure kung kaya ko siya tanggalin. Hindi ko na matanda kung paano tanggalin to. Pero alam ko natatanggal nga siya using here. Dito ko siya tinutuklap dati. Ayun. Mahirap, masakit.
Basta yun, removable battery. And of course, here also, meron din ako dito, ito man sa, ito, totoong Pixel talaga to. This is the Pixel 1. Yes, I bought this actually from Boy Tibilio din. Yes, thank you kay Boy Tibilio. Solid. Ay, hanggang ngayon okay pa rin siya, nagagamit pa rin to. Actually, lagay na lang to ngayon ng mga CCTV apps. So, dito namin tine-check. And before that, actually, nagamit din to para phone. So, ito yung phone na nakalagay sa salas. Pag nag-ring, kahit sino pwedeng sumagot. Ang tinatawagan basically is yung bahay. Nilagyan to ng SIM card para yun ang purpose niya. Kasi mga bata, naka-silent mode, hindi marinig yung phone. Hindi ito tumatawag. So, ang purpose nito is naging home phone. Pero right now, ang gamit niya is CCTV apps. Kaso low bat siya yata, if I'm not mistaken. Yeah, battery empty rin. So, puro mga battery empty. Pero just to show you gumagana to lahat ha. Baka sabihin nyo hindi na gumagana to mga to. Yan, chinarge natin. It should see that. Lahat to gumagana. And very functional. Yun nga lang talaga sa battery is busted na. Siyempre, nagde-degrade pa rin naman ang battery. Kahit hindi gamitin, nagde-degrade po ang battery. Okay? Just so you know lang. So, yun. Rear-mounted fingerprint para sa akin. I know, wala akong kakampi rito malamang. Pero sana ibalik. Na convenient din naman para sa, di ba? Convenient para sa akin, convenient din to. And then the number 6, sana ibalik yung mga front camera, okay, na may flash sa flagship phone. I'll show you dito sa screen. Flagship smartphones dati na mayroong flash. Ito actually ito yun. HD Desire. Look at that, di ba? Front camera may flash and dual tone pa. Yellow and orange. Sana ibalik. Kaso paano mo nga pala ilalagay yun, no? Teka, di ko naisip yun, Sorry. Pero sana ibalik pa rin. Hindi nga lang siya masyadong applicable sa panahon ngayon kasi nga pala is almost bezel-less ng labanan. Diba? So, walang paglalagyan. Pero kay Apple pwede. Hindi. To be fair, nauuso naman na ngayon ang Dynamic Island ni Apple. So, let me show you. Mga Dynamic Island ni Apple. And si Infinix, if I'm not mistaken, Itel, Tecno, even Poco, ginagaya nila yung Dynamic Island. Meron na rin silang Dynamic Island sa taas. So, kung maglalagay lang din naman pala kayo doon ng Dynamic Island sa taas, why not lagyan nyo na lang din ng yan yung ganito, tutukoy ko. Bakit hindi na lang nyo lagyan din ng isama dyan somewhere yung flash, diba, ka iPhone? Pero again, this is I think this is funny na. This is ridiculous na kung ipipilit ko to. But it's just an idea lang naman. So, hindi na ako magdodwell dito. I'm sure sasabihin nyo, hindi yan practical kasi nga, ang goal nga ngayon is maging all screen 100%, tapos pinanipis yung bezel para talagang all screen na. So, magdadagdag ka pa ng flash yan. I know that's wrong. But it's just a thought na maybe, baka lang naman, may isa sa mga brand na innovative na ibalik ang front camera flash. Yeah, that's just asking too much. Actually, pero dati, marami yan. Itong may flash. Asa na ba yung una kanina? Ito, di ba? This is HD Desire I. Tama ba? This is HD Desire I. And then we have the Sony Xperia series. See, mayroong mga flash yan sa gilid. Let me show you. May flash, C3 and C4. And then we have the Huawei Honor 7. This also has front camera flash. Let me show you muna. Here, look at this. Ito, may flash sa gilid. Dito yung camera sa kabilang side na to. Yan, ito. Yan, see that? Kita nyo? Meron siyang camera dito sa front. Meron din siya sa likod. So, dati talaga, that's a thing. Kasi dati may bezel pa kasi. Pero this 2026, hindi na siya masyadong applicable, I believe. So, yeah. Kalimutan nyo na sinabi ko. Basta yun. Yun lang yung mga naisip ko. Another thing is yung Xenon flash. Ito, I think this one, gusto ko sana mabalik talaga to. Kasi this one, sa rear camera naman, hindi lang normal na flash. Sana ibalik nila yung Xenon flash. Xenon flash is, let me show you this. Like this one. Look at that. This Xenon flash, yung malalaking flash. Na talagang pagka itong ginamit mo, pati yung pangalawang kanto lumiliwanag. Hindi, exaggerated na yan. Pero ganun siya kaliwanag. Yan Xenon flash na yan. Ngayon ang mga flash ngayon is parang mga tiny flash na lang na hindi masyado nakakaambag na sa
Ito dati talaga, yan. Ito mga Xenon flash na to. Nokia days pala to, no? Nokia, even Asus. Meron din si Asus. Nokia, Asus. Asa ba? Mas maganda, mas malapit sana na view. How about this one? Ayan, no? Ayan, no? Oh, yun, no? Ito, may Xenon flash. Ito, meron. And then, ito, meron din dito. Meron din dito. So, kita niyo yan? Mga Xenon flash yan. So yun, sana ibalik kasi I think napakaganda po ng mga flash na yan na kayang paliwanagin ng buong barangay sa isang flash. De, joke lang yun. Pero yes, sobrang ganda yan. Sobrang liwanag yan at the time. Pero yun nga lang din, I believe malakas din yan sa battery. So, pero hindi, dati nga nakakasurvive yung mga bakit yung smartphone na yan nakakasurvive dati mga 1,000 mAh lang yan. Diba? Iba dyan, 800 nga lang 800 mAh. Ngayon na meron ng 6,000, even 9,000 yata, if I'm not mistaken, sa mga ibang brand, kasi yun na lang yung Xenon flash na yan, di ba? Dati nga, pwede yan 800 mAh to 1,000 mAh ng battery. Pwede. Ba? Pero anyway, lipat na tayo. And then, ito to. I think dito, medyo kahit paano may mga konting mag-agree. Ibalik ang real TV sa smartphone. Natatandaan nyo ba na dati sila Cherry Mobile, hindi ko natandaan yung mga brands, na mayroong mga TV na built-in sa smartphones. Diba? Smartphones with TV. Eto, with real TV. Ayun o. Star Mobile yun. Cherry Mobile, Flare S Play. Ano ba itsura nito? Let me show you. Hindi ko natanda itong mga to Sobrang tagal na kasi. Image. Oh, ito. Yeah. Those are the days. Cherry Mobile. At ang natatandaan ko lang is Cherry Mobile Power 3 yata. Meron ako nun. 2 beses ako nagkaroon nun. But this one. Star Mobile Night Vision. Oh, from Yuga Tech. This was, yun, may TV rin to. At the time, 10,000 pesos na yan, no? At ang specs ay MediaTek Quad-Core. 2GB RAM, 16GB lang internal storage, with 64 via micro with 64GB via micro SD. My God, 3G SHPA pa, Android KitKat. At 2,450 mAh. Man, those are the days. Ang bilis ng panahon, ha? My God. And meron pa, my phone, my 85D TV. I think yung tool phone, meron yatang TV rin yun Meron ba? Correct me if I'm wrong. Alam ko, meron yatang TV ang mga tool phone. Yun, sana ibalik. At this point, nantitrip na lang ako Di ba? Parang trip-trip na lang Pero sana ibalik. Gandang feature nun pang-siyam na tayo. Ito nami-miss ko talaga, legit. Sana ibalik yung compact phones. Yung mga maliliit na phones. Like, hindi 6.2, 6.3. No, not that. Malaki pa rin yan actually. Dati, di ba mayroong mga phones na 4 inches lang? 4 inches. Wala, no, use ko yun. Ganun kaliit na packetable lang siya. Sana ibalik for those na gusto ng backup phone. Kahit hindi na flagship level, okay lang naman sa akin. Kahit na hanggang mid-range level lang. Pero wag naman sobrang entry level na sobrang nakakainis din gamitin dahil maliit na nga, sobrang bagal pa. My God. Ano to? Di ba? Yung medyo naman decent, like siguro Qualcomm Snapdragon 700 series or MediaTek 8000 series, mga ganon. Di ba? Tapos 4 to 5 inches lang, compact. Di ba? Okay yun. As backup phone or as hotspot. Ang cute nun. And also, there are people talaga na gumagamit ng, may mga kilala ko na mahilig talaga sa small phones. Yeah, may barkada ako na maliliit lang talaga na phone ang gusto niya kasi nga, yung tiny yung kamay niya. And mas madali nga doon mag-type kasi nga abot agad. Di ba? Maliit na phone. So, sana ibalik din yung compact phone. Ngayon, ang kinoconsider na compact phone ay 6.2 inches. Wala nang 6.1, no? 6.2 na yung pinakamaliit and 6.3. Yun. And then, finally, last na to. Sana ito, to legit. Sana ibalik. I'm not sure kung nawala. No, hindi naman siya totally nawala. Kasi, natatandaan ko, yung aking Poco ay merong call voice recorder. Yes, the call voice recorder. Yung tinutukoy ko. Sana ibalik sa lahat. Okay? Kung di man siya nawala, sana idamay na lahat. From entry level to flagship phone, yan. Sana gawin na siyang default na feature ang call voice recorder. It's not something kasi na outdated feature. It's actually a present and dapat nga actually na standard na feature yan sa lahat ng smartphone na nandun yung call voice recorder.
Why? Hindi mo masabi na baka kailangan mo ng, alam mo na, di ba? Naka-fix siya sa phone mo na nakaganon, whether gagamitin mo yung recordings o hindi, at least meron ka. Parang dashcam yan sa mga kotse for security purpose na baka one day magamit mo. Meron kang proof, may ebidensya ka. So that's, I think, para sa akin, call voice record. Sa dami ngayon ng mga scammers na online, even sa calls, meron na rin, di ba? I think it should be a standard. Okay? So, hindi lang siya sana ibalik. Sana talagang, ito talaga. Sa lahat ng sinabi ko siguro, this one, napaka-minor nito. Ilalagay lang ito sa software. Kasi ang hirap I tried using third-party apps na kayang gawin yan. Hindi siya consistent. Okay? Gusto ko nga sana mag-recommend kasi di ba may Epic Apps ako. Kapag nakahanap ako niyan talaga, i-feature ko talaga yan na isang third-party apps na consistent na kayang i-voice record at hindi malakas sa battery sana. And libre sana if available. If not, may bayad pero sana hindi naman ganun kamahal. Diba? Pag may nakita akong gano'n, i-feature ko talaga agad sa Epic Apps. But right now, sa dami na na-test ko, wala okay sila unang gamit, and then kapag hindi mo nagamit yung phone mo, nakapag-sleep na, tapos may tumawag, wala. Hindi siya gumana. Wala kang recordings nung huling tawag. I checked, I tested, wala. Nadidismaya ako. Iba, sa una lang gumagana. Iba naman, tad-tad ng ads. Kalagitnaan ng pag-record, may kausap ka, biglang may nag-play ng ads, may kausap ka, nag-play. Yung voice recorder mo may ads pala. So yun. Sino man nag-design no, napaka syungangers. But anyway, that's it. Those are the 10 features na sana ibalik ng tuluyan. Hindi lang ilalagay sa budget smartphone. Sana ilagay din nila sa mga mid-range and flagship smartphone. Sana ibalik, okay? Kahit hindi na lahat ng yan, kahit sana kalahati man lang nung binanggit ko, mabalik. Okay? May mga binanggit kasi ako na hindi na rin practical gaya nung front camera flash. Yes. But the rest, I think, may case sila, di ba? May purpose, may certain na mapagagamitan. But anyway, what do you think, guys? Sa 10 binanggit kong yon, okay? Itong yan. Removable battery, 3.5mm jack, micro SD card slot, totoong RAM, rear-mounted fingerprint, front camera with flash, xenon flash for cameras, built-in TV, compact phones, call voice recorders. Yung 10 yan, alin dyan ang para sa inyo is gusto nyo rin na ibalik talaga? Yung totoo, legit, okay? Usap na tayo sa comment section, okay? Until then, well, tiis muna ako dito sa aking Nothing Phone 4a Pro. Kung interesado kayo nga pala dito na lang. Iwan ko na lang dito sa floating tag ng Shopee and Lazada. Yan, floating tag. May nagpo-float dyan. Wala kayo makita? Touch nyo yung screen. Yeah. Touch nyo yung screen, may biglang may maglalabas dyan na floating Shopee and Lazada. And then, touch nyo yan. Yes. Okay? Solid po gamitin, and ako mismo ginagamit ko to as daily driver, so I'm confident na matutuwa rin kayo gamitin ito for so many reasons. Yung oras na yan, very helpful yan. Naka-stay yan dyan. Hindi ko na kailangan buksan yung screen, yung main screen, andyan yan. And hindi po siya kumukonsumo na malaki sa battery. Hindi ko maramdam na naka-on yan Okay? Pero I don't know kung kaya ko pang masanay na walang orasan sa phone ko. This is a big help yan, yung orasan na yan. Gusto ko yan. Papatong ko sa table, may orasan pa rin ako, so on and so forth. So yun. And the performance, not the fastest, pero very reliable, especially sa mga banking apps and camera. Actually, solid na solid din naman. Goods na goods po ito, okay? Not the best. Again, this is not the best sa price category niya, pero para sa akin, this is the most reliable. The simplest, and napakalinis na experience dito, okay? Kung gusto nyo no nonsense na smartphone, consider Nothing phones, any Nothing phones actually. I can recommend you any Nothing phones, solid, okay? Just right now, mas preferred ko lang to kasi design, ganda di ba? But anyway, yun lang. This is Ray Manguera, and I hopefully hindi kayo na boring masyado dito sa ating Boring Tech Podcast. Kung nagustuhan nyo yung ganitong segment natin, well, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Ray Manguera again. I'll talk to you again soon. I'm out.